Okay, dumako naman tayo dito. Ito po, maganda po 'to. Medyo nakakaiyak na naman po 'to sa mga DDS, ayan. Ito po, 32 million bayarin sa libreng sakay, hindi pa nababayaran ng Duterte admin. Go Admin Rich. Ano yan? 32 million? 32 million na bayarin sa libreng sakay. Hindi pa nababayaran. OMG, ano ba yan? Given na ang laki-laki ng utang, di ba, ni Duterte. Nag-iwan siya kay Admin PBBM. Rich, pinapakita po nila ngayon yung libreng sakay ni Sara. Yung po piniplex Sara niya itong Duterte. nangyari Roque Mo AIDS. Oo. Sa ano to, yung OBP yan? OBP ba yan, no? Hindi, ito OBP. pa, yung Duterte admin pa to. Nung Duterte Oh, admin, yung libreng sakay daw. yun nga, Duterte admin. So, ibig sabihin, parang ano yan eh, parang walang pinagkaiba doon sa mga anong tawag doon, frontliners na hindi rin nila binayaran, di ba? So parang lahat na lang hindi binayaran ng frontliners, si PBBM pa ang nagbayad. Tapos ito naman ngayon merong magkano yan? 32 million na Yes. para sa libreng sakay, hindi rin binayaran. So saan ang tanong natin dito ang laki ng utang na iniwan ni Duterte kay PBBM. Ano ang ginawa? Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, kasi may COVID-19. Ilang bilyon lang naman ang ginastos sa COVID-19, di ba? O yung Bayanihan 1, Bayanihan 2, billions lang naman ang ginastos doon. Hindi naman naka-trillions ng ano eh. So, ibig sabihin, bakit ganun? Bakit ang laki-laki ng utang na iniwan? Pagkatapos, ang dami-dami palang hindi nabayaran. Tapos, di ba, alam din natin na yung mga nagka-problema din sa mga PhilHealth, di ba? Ang pagkakaalam ko noon may mga balita no na nasa id daw no yung pondo ng PhilHealth. Pinapaalis na nga noon si Duque, no? Yung mga senador, yung mga medical practitioners, di ba, nagrarally na nga, paalisin si Duque. So, meaning to say, ano ba yan? Lahat na lang hindi nila nababayaran. Lahat na lang si PBBM talaga ang umayos. Pagkatapos itong mga DDS na to sasabihin pa si PBBM walang ginagawa. Kesyo si PBBM weak leader pagkatapos si Duterte daw ang daming nagawa. Ano 'yan? Ang dami-daming iniiwan ni Duterte na utang, panay na lang siya sabi na wala na tayong pera, pero ang katotohanan ang dami nating pera. Saan niya nilagay yung pera? Ninakaw. Kaya pala sinabi niya, marami akong nanakaw, naubos na nga lang. Pero hindi ako naniwala na naubos na kasi kita niyo naman ngayon, 114 million, monthly, mag-iisang taon na. Ay, isang taon na pala Okay. ngayon si Duterte sa daig. Di ba? So, ano 'yan, di ba? Ano 'yan, hindi ko mabasa? Hindi, ito nga idugtong na natin to, bali pagsamahin natin kasi nga magka-connect to eh. Ngayon, ito Okay, naman po yung fake news ng mga, ito naman, dumating na daw sa Davao City. Dumating na daw po sa Davao City ang gasolina galing Brunei. Terima kasi banyak-banyak Brunei. Pagkakaibigang hindi mawasak ng pagsubok. Kita nyo po, Brunei po nagpadala ng gasolina. Palakpakan na mga pusang inang to! Okay, go! Ang akala mo, totoo yan, fake news yan. 9 minutes ago, naglabas ng mensahe ang mismong Davao City, teka ha, nag-breaking news kanina, mga 10 minutes ago, kasi nga, nag-viral na daw yan, meron daw galing Brunei, nagpadala daw ng gasolina doon sa Davao City. Kung makita nyo yung thread na yan, kung makita nyo yun, as in all praises sila doon, paniwala sila. Pero po, mga 15 minutes ago, naglabas po ang the City Government of Davao na kinaklarify nila na yung information na yan ay wala po yan, no information confirming any oil supply coming from Brunei. Sabi po ng kanilang Harvey Lantise, na head ng Davao City Information Office,
as of Saturday, March 22, 2026, that the local government has not held any discussions with Brunei regarding a potential oil supply. Fake news yan po si Astra Pimentel na fake news. Grabe nila, ang kapal talaga nila. Grabe sila magawa ng fake news. Mali pa talaga itong nakalagay dito. Hindi pa nila correct. March 22, Saturday. Ano ba nangyayari sa information office ng Davao City? Wala ba silang kalendaryo dito, doon? March 22 po is Sunday, hindi po Saturday. Oo. So, Grabe, no? kasi, grabe, Davao City po to galing Davao City po ito. Tapos nakita ko nga yan, pinasa nga sa akin yung Astra Pimentel Night na yan. Makita niyo yung kanyang active sa kanyang is ang dami po niyang naniniwala sa kanya. Nabudol. At all places po sila na sana daw si Duterte yung presidente ng Pilipinas, tapos sinisira, makikita niyo yung mga doon na si PBBM, binabash nila. Ano ba itong mga tao na to? Hindi ba talaga hanggang ngayon pa ba, hindi nila na-understand kung nasaan lugar si Duterte? Nandun po siya sa ICC, nasa the Netherlands, nasa loob Kaya ng nga kulungan. Hindi ko alam alam mo, hindi ko alam paano nangyari to kasi si Digong nagsasalsal sa ICC para sa Brunei. Yeah, nagsasalsal si Digong sa ICC, paano siya napunta Brunei? Ano? Tinawagan niya sino yung sultan doon? Hindi. Diba? Ano yan, si Digong, bagong sultan ng Brunei, si Abdul Salsal. Pero malapit kay yan, no? Malapit kay Chavit Singson yan. Si Banyak-Banyak. Sino si Banyak-Banyak? Yung ng Brunei. Si Banyak-Banyak yan. Ito po nasa larawan ay si Banyak-Banyak. Katabi po si Manyak-Manyak. Admin Rich, ano masasabi mo dyan? As usual, palagi naman silang nako-call out sa kanilang mga fake news, no? Alam niyo, ganito kasi yan kapag galing talaga sa mga DDS, ay nako, pag-isipan niyo muna, no? 100 times kasi natitiyak ko, pag galing sa DDS, fake news yan, no? Palagi naman yan sila, ilang beses na yan sila nahuli sa fake news nila no? Biruin mo, picture pa ni Duterte. Ate Admin, dapat ang bobo. Dapat galing China. Bobo, di ba? At saka sino ba presidente ngayon? Ang presidente ngayon si PBBM, hindi si Duterte. Tignan mo, grabe, no? Hindi ko ma-imagine itong yung sultan ng Brunei makikipagkwentuhan sa isang preso na nandoon sa ICC. Na nagsasalsal. Sabihin mo na, nagsasalsal. Si Sultan Bolkiah yan, di ba? Yes, Sultan Bolkiah. Na-meet ko na yan Na-meet ko na yan si Sultan Bolkiah. Wow, Medyo yan siya, medyo yan, eterno nga sila si Banyak-Banyak, Manyak-Manyak. Eterno yan. Madami yan siya asawa, di ba? Madami yan siya asawa. Yan na naman po, nakita nyo po Nakita nyo po, ang fake news po, ugali na ng mga DDS. Grabe po, wala na silang takot. Grabe po yan. Siyempre kawawa po yung mga kababayan. Kita nyo naman po, isa ka makakita ng mga hayop na supporter, walang ginawa kundi manloko ng mga kababayan natin. Wala ba naman yun? Ba't kailangan po tayo manloko ng mga kababayan natin? Di ba? Alam mo, Nyolo, paniwala talaga sila. Deserve nilang lokohin. Deserve nilang lokohin, mga DDS, kasi alam naman nila na mga fake news pero paniwala pa rin sila ng paniwala. So,
hindi sila nagbabago, nagpapakatanga sila, nagpapakabugok sila, kaya Oo. deserve nila na niloloko sila. Oo. Yun yun. Kaya nga pero mo akalain mo ito si Banyak-Banyak daw ay umano daw sa sultan ng bagong bago si Abdul Salsal Buratbuto na si Digong, ang bagong hari ng mga DDS, Abdul Salsal Buratbuto na si Digong, dahil daw kay Digong nagbigay ng gasolina. Putik, paano po mangyayari yun? Nakakulong po si Digong habang nagsasalsal sa kwadra ng ICC. Paano naman siya makipag-coordinate sa Brunei? Pwede naman po sana kung sa China yan. Pero tignan nyo naman po mga DDS, pinipilit nila yung anggulong ganyan. Ano po ba naman yan? Ganyan po ba yung pagtitiwalaan nyo ng mga supporter? Di ba? Kabobobo. O, pare Balat Boy. Eto tungkol dito, dun sa isa. Saan? Hindi, Kahit, Hindi, ito, yung isa kasi kanina, di ba? Nung, yung nakakabuisit nung kapanahunan pa kasi ni Duterte, di ba? Usong-uso sa politika lang nun yung salitang, programa para sa tao. Di ba? Ganon, libre sakay. Yung ayuda, dyan masyadong yan Di ba? Subsidy, kunyari, di ba mga ganon? Maganda pakinggan, pero minsan, yung tanong, may pambayad ba? O iiwan lang sa susunod na administrasyon, di ba? Yun yung nila eh. Ngayon lumalabas 32 million pala yung babayaran. Libreng sakay daw. Hindi lumalabas walang libre. wala. Di ba? Hindi, pero totoo naman, wala naman talagang libre. Kailangan merong may magbayad. Ang nangyayari lang, Subsidy. yung gobyerno yung umaako. Di ba? Ganun yung sino nagbabayad? Gobyerno. Consortium, bus companies. Anong sabi naman ng mga DPS? Sabi nila, feeling daw nila na ang sagwa daw tignan nung yung pulis daw po ay sinakay sila doon sa parang ng pulis, yung mobile, feeling daw nila preso sila. Kita mo mga DPS sinisiraan. Kita mo mga bobo, no? Anong gusto nyo po? Anong gusto nyo? Isunduin kayo ng kapulisan ng limousine? Siyempre susunduin kayo kung ano ang sasakyan ng kapulisan, mga bobo. Alam naman sunduin kayo ng limousine. Sunduin kayo ng Ferrari, Lamborghini. Susunduin kayo ng kapulisan ng kung ano yung meron sila, which is yung yung vehicle nila na ginagamit pampulis. Correct. Ngayon, sa inyo na lang yun kung iisipin nyo na kayo ay preso o tanga-tanga lang talaga. Di ba? Tol, laki ng lugi ng operator dyan, tol, no? Di ba? Yung mga transport sector. Oo. Ang nakakainis sa ugali. Sino sasalo niyan? Hindi, may Marcos nakakainis sa Admin. ugali sa mga Pilipino. PBBM, administration. Yun ang mahirap no? Sabi ni Edgar, mga tangina nyo, anong ginaba ng mga boss billion ang pinagnanakaw kayo ang mga bobo? Bobo ka! Tangina ka! Mas bobo ka! 150 million kay Kapman sa kinukuha. Sa betlog ni Digong, sa kipay ni Sara, tanga! Grabe, no? Ibig sabihin talaga, walang utak to sila Digong, no? Wala. Politika versus sustainability. Ang akin is yung tungkol doon sa tungkol doon sa pinapasakay sila na feeling nila ng mga preso sila. I mean, ang arte-arte ninyo? Binibigyan na kayo ng pagkakataon na bigyan ng pasakay ng libre, ginhawa na ninyo. Sinisiraan ba? Kayo, arte-arte ninyo. Hindi na nga mura yung transport. Hindi nga ginawang mura, libre. Hindi nagrereklamo sila. Kasi ate, nagrereklamo sila. Katulad ng yung kay Isko daw, pinasakay sila sa isang truck. Pinasakay sila, nagrereklamo yung mga DDS na naman nagrereklamo eh. Ano ba gusto natin? Nagrereklamo tayo, gumagawa na nga ng paraan yung mga gobyerno eh. Ano kaya hindi sila gumawa ng feasibility study? Hindi masyado yung mga feasibility kasi meron ng emergency nga yung situation. Kaya nga tumataas yung bayarin sa gasolina. Pero anyway, kayo ba? I mean,
Hindi, yung dun, I mean yung kay Duterte. Yung admin ni Duterte, di ba? Ba't sila nagkaroon ng ganyang kalaking utang? Oo. Lahat naman pre, Kasi lahat naman yung ng 30 admin ng Duterte, Magnanakaw. lahat naman eh. Budol eh, Magnanakaw no? kasi, yung mga pondo ninanakaw. Yung yun na lang yung injection na ano eh, 'di ba? Yung injection daw sa COVID libre. Inu binigyan daw tayo ng tsaya, yung pala utang pala yun. Oo. Mga magnanakaw kasi. iba naman yung so yun, ang problema natin is alam naman natin na nagkaroon ng subsidy ng 5,000 sa mga tricycle drivers, di ba? Alam naman natin na nag-roll out sila sa Metro Manila. Ang inuna, ang tricycle drivers. Tapos itong mga jeepney drivers nagrereklamo, gusto sila na agad. May mga ganun na ugali ang ating mga Pilipino na at that ba, hindi matutunan maghihintay. Darating dyan. Pero may mga talagang mga Pilipino na talagang walang ibang gusto gawin kundi magreklamo. Bago maghanap muna ng solusyon, reklamo agad. Gusto instant. Instant yung solusyon. Tapos kung hindi magagawa, lahat kasalanan ng presidente ng Pilipinas. Lahat na lang. Ang presidente natin, alam nyo, is nababahala din siya sa sitwasyon ngayon na hindi po tayo gawa. Tayo po ay naapektuhan tayo noong ang siguro doon sa Middle East. Wala tayong magagawa doon sa gera doon. Ang mangyayari sa atin dito sa atin na maapektuhan tayo dahil doon. Pero may mga Pilipino talaga hindi talaga marunong umintindi. Like Hindi, dapat nakinig tayo kay Sara. Eh, alam niya na nga yan, 2022 pa lang eh. Tama. Ay, oo. Alam na pala ni Sara, Wag 2022 mag-carpooling. pa lang. Tapos Wag mag-carpooling, wag mag-bike. Wag mag-bisikleta. Oo. Ano yan? So, yun ang isang attitude talaga na malalaman nyo na isang Pilipino ay shit kasi hindi marunong maghintay, hindi marunong lumugar, wala ng common sense at talagang mga bobo. Yun. Period. Oo. Kaya nga eh, nakakatawa na lang eh. Wala, Ay, alam mo, Tol Nyola, wait lang. Baka makalimutan ko, napanood ko si Lovely kanina. Kinanta yung kanta mo eh. Yung DDS Utakluga. Saan? Ano ba yung wala ka sa lolo ko, si Manny Mogato. Sabi niya, di ba yung sabi nga doon sa kanta eh, DDS Utakluga, gumaganong-ganong pa eh. Sikat ka na, tol. Gagi, ikaw yun. Ikaw ngayon. Hindi, alam nyo, sa totoo lang pare isipin nyo naman, wala na pong ginawa ang mga DDS, nabubuhay na lang po sila sa fake news kaya sila pinag-uusapan. Pero kung talaga po totoong real facts, relevant na nangyayari ngayon, wala po eh. Wala po sila mapagmamalaki. Ngayon na lang, ayan lang po ang kailangan nilang gawin, mag-fake news para pag-usapan pa. Wala eh. Diba? Correct. Kaya po, maging mamagkagyan po tayo, lalong-lalo po sa March 25. Tingnan po natin ito maigi dahil ang balak nga dito ay mag-expose sa Kongreso at si Sara ay magpipikit mata lang at magsasarado ng tenga para hihintayin niya na lang po dito sa Senate ang iakyat ang impeachment niya at doon niya mamanipulahin dahil nga may Duterte Black. Pero sana po tayo pong Pilipino na mulat na may utak na hindi nagluluga ay hindi po payagan ito. Manguna po sa atin sana manguna po sa atin ang pagpapaalis ng demonyitang Tsakelita, di ba? Kukulango.